Good morning! Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, malunggay, cream, ano daw? Malunggay pandesal. Talaga naman. Ayan, so sinadya ko talaga yan na siya yung magiging background natin ngayon, si malunggay pandesal. So we can actually feel the vibes of the morning. 'Di ba? Yan talagang ano daw? Kumukumpleto sa ating pagiging Pilipino, ang pandesal. Talagang part na part yan ng pagiging Pilipino natin. Um, I remember nung bata pa ako, talagang sausaw sa minsan nakikisawsaw pa ako sa kape ng may kape, kape ng lola ko, kape ng uncle ko. I remember that. And actually hanggang ngayon na matanda na ako, talagang na-adapt ko talaga siya na talagang pag meron pandesal sausaw talaga sa tinapay. Ay, ano daw, pag meron pandesal sausaw sa tinapay, sausaw sa kape, no? So, wala lang, nakakatuwa lang. Ngayon hindi ako bumili ng pandesal because of medyo iniiwasan ko ng kumain ng bread. Okay. There's a reason kung bakit and I don't wanna discuss it. Okay, anyway, my dear, eto na yung ating daily collective. Ayan. Ay, sayang, nawala na yung, nawala na siya. Sabi nga wala akong kita dito, kaya lalayas na ako. Punta tayo sa ibang lugar. Okay, lumayas na yung pandesal. Ayaw niya na dyan. Ano ba yan? Na-enjoy ko eh. Okay. So anyway, my dear, eto na yung mga cards. Na-interpret ko na to and i-interpret ko na lang sa inyo back. Sa mga interested kung paano ko nahanap yung mga cards or sa merong mga trust issue. So may mga trust issue na baka dinadaya ko lang yung mga reading natin na ganito. Sige na, i-edit ko na, ilalagay ko na my dear sa bandang dulo ng ating video kung paano ko nahanap tong mga cards na to kasi para lang mawala yung trust issue mo sa buhay, okay? No? So, yeah. And actually, ang cute ko. Every time na naglalagay ako ng ang cute ko. Wala kang magagawa doon. As in, ang cute ko. Every time na, hindi ko alam. Every time na naglalagay ako ng end video na medyo naka-fast forward at naka-time lapse, okay, yung mabilis naka-fast forward, nagkikitan ako sa sarili ko. Ewan ko. Parang bang natutuwa ako. Parang, ang cute-cute ko naman. Parang ganon. Sino pupuri sa sarili ko kung hindi ako lang din? Kung ayaw mo ko purihin, pues pupurihin ko yung sarili ko. 'Di ba? Ganon lang kadali yon. Ngayon kung ayaw mo at nagki-cringe ka, problema mo na yun. Problema mo na yun. 'Di ba? So, ayan. Okay, so hello my dear. Hello, hello, hello. Welcome po sa ating daily collective reading. We will try our best or we are trying our very, very best talaga my dear na gawin to every day, every morning, okay, para manghingi lang ng guide sa ating buong may kapal. Actually, what motivate me na gawin talaga ito, and I think nakatulong talaga ng malaking malaki, is dahil dito din ako kumukuha ng motivation ko for a day. Dito din sa reading na ito. So, hindi ko lang to ginagawa para sa inyo. Ginagawa ko rin to para sa sarili ko. And I think that is a good thing kasi nawala yung pressure na kailangan ko mag-upload ng video para mag-viral, para panuorin ng mga tao, ganyan. So, nakatulong yun kasi ang pinaka main goal ko of doing the daily collective is makaas ng guidance for me, and I'm just I'm just simply sharing it with you guys. Ganon, okay. So, let's go na tayo. Ang dami mo na naman sinasabi. Okay, so ito yung pinaka first card natin. Sabi dito, I release time and let the universe show me what to do. Okay. So, para maintindihan natin tong card na to, isasama ko tong pangalawa. Okay? This situation has become very difficult for me to manage mentally. It is draining me. And sabi dito, this connection bores me to death. I need something more exciting. Okay. So, umpisahan natin dito, my dear. May mga bagay talaga, my dear, sa pang-araw-araw na nakakapagod talaga. Like, ito, akala ng ibang tao tong ginagawa ko na pagtatarot card is like, simple lang, uupo ka lang, hahawak ka lang ng cards, and then magsasalita ka lang sa harapan ng camera, blah, blah, blah. But, the reality is, hindi siya ganun kadali. Especially if you are doing it for how many years na, nang paulit-ulit, nang repeatedly. And
with the pressure ng mga tao around you for you, alam mo yun, hindi mo maiiwasan eh, na parang mapipressure ka sa mga tao sa paligid mo. Pero ang kagandahan lang kasi sa akin, my dear, sa sobrang tagal ko na sa ginagawa ko, dahan-dahan na akong nagiging immune sa sinasabi ng ibang tao about me. Dahan-dahan na akong parang, kasi iba yun, iba siya kay, ano daw? May nahulog na mangga or may nangunguha ng mangga sa taas. Okay, so kung narinig niyo yun, pasensya na po. Okay, so teka nga, check ko nga, check lang natin. Okay, so may nangunguha po ng mangga sa kabilang bahay. Okay, so proceed lang tayo. Syempre, kanya-kanya lang tayo ng trabaho dito. Let us just mind our own business, ganon. Okay, so nasa na ba ako dun sa sinasabi ko kanina? 'Di ba, as the time goes by, may gusto akong sabihin kanina bago mahulog yung mangga Ako kasi, my dear, simula pa nung umpisa talaga, ano na talaga ako ng criticize ng mga tao. Talagang pansinin na talaga ako ng mga tao sa kulay ko, sa gender ko. Pansinin na talaga ako ng mga tao. Pero ang pagtatarot card kasi, my dear, is something nakakaiba. Something na parang hindi ko talaga siya explore. So, kahit na siguro sabihin natin na lagi kong ginagamit yung salita na, ay sanay naman ako dyan kasi simula pa lang nung bata ako talaga namang tampulan na talaga ako ng tukso or tampulan na talaga ako ng pansin, ng mga negative na pansin ng mga tao. Ang masasabi ko lang, my dear, it is just only the base ng panibagong career or ng panibagong buhay na tatahakin mo. Laging may something. Laging, it is more on parang kahit na sabihin mo sanay ka na, parang makakaramdam ka pa rin talaga ng mga discomfort, 'di ba? Pag lalo na kung first time mo maririnig yung mga criticism na yon, yung mga pangbabash na yon or something ng mga tao. And it will affect your performance, it will affect who you are, it will affect yung trabaho mo and so on and so forth. And ako, hindi naman ako nag-gatekeep naman sa inyo na nung umpisa talaga na nag-uumpisa ako nitong tarot card, as in like super pressure talaga ako. Kung babalikan ninyo yung mga unang mga video ko, as in super steep talaga siya, as in super steep. Kung paano ako magsalita, kung paano ko i-deliver yung sarili ko, like, hello my dear, welcome or welcome back sa ating YouTube channel. Yung parang napaka-OA, napaka-exaggerated, naramdam mo talaga na scripted talaga yung sinasabi or something. Kahit yung pagdi-deliver ng mga cards, hindi talaga siya natural. Alam mo talaga na inaral talaga siya or talagang wala talagang intuition na nangyayari. And aminado naman ako doon. Hindi ko naman siya tinatago. Actually, ginawa ko pa siyang mas OA pa talaga. No, yung mga maling, kasi dati, ang pinakaano ko talaga is wag magkamali. Wag ka magkamali habang nagsasalita ako. So this time, the more na mas marami akong mali na sinasabi, mas maganda. Ganon. The more na mas marami akong stuttered, the more na mas marami akong post, the more na mas maganda yung nagiging outcome. Kasi bakit? Yung mga mali na yon, yung mga mistakes na yun ang naglalabas ng totoong ako. Kung paano ako magre-react, kung paano ako magre-response doon sa ganun na klase ng situation, yun ang maglalabas ng totoong ako. And dati hindi ko siya na-appreciate. Kasi napipressure ako sa sinasabi ng mga tao na ang tarot card reader, hindi yan ganyan, ang ganito, ganyan, very spiritual yan, hindi yan nagjo-joke, hindi yan, alam mo yung different comment galing sa ibang tao, my dear. Okay. And pag nagsama yun, my dear, pag nagsama-sama yun, yung pressure ng trabaho mo, plus yung sinasabi ng mga tao sa paligid mo, eto yung nangyayari. Eto. This situation has become so difficult for me to manage mentally. It is draining me. Actually, nakaka-drain talaga yung mismong work, pero ang mas nakaka-drain is how you try to please others. Kung paano mo gusto na parang magustuhan ka ng buong mundo. Na para bang all of a sudden parang paborito ka na ng lahat ng mga tao, parang ganon. Masarap na maging paborito ka ng mga tao or magustuhan ka ng mga tao or mahaling ka ng mga tao nang dahil totoo ka. Nang dahil real na real ka talaga, my dear. And that is what I am trying to build ngayon sa channel natin. Kahit dati sinasabi ko like, yes, totoo ako, real ako, and so on and so forth. Pero I think may mga tao na napapansin nila yon na yes, hindi ka real. Kasi masyado kang stiff, masyado kang matigas, masyado kang ganito, ganyan. Napapansin nila yon. Especially yung mga tao na talagang open, yung mga talagang yung mga
mga ginagamit nila intuition nila or meron silang mga kakayanan, alam nila yon, pansin nila yon. And ang sad reality lang dito, my dear, ha, talagang paulit-ulitin ko talaga to, kasi hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makaget over, hindi pa rin talaga ako makamove on. Bakit? Kayo yung mga gising, kayo yung may mga intuition, hindi kayo tumulong. Hindi nyo ginaid yung tao na sabihin nyo, uy, ganito ganyan, ito baguhin mo to. No, they will not do that. Ang gagawin nila is take advantage nila yon and gagamitin nila yon against you. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi na hindi lahat ng gising, hindi lahat ng awaken ay mabait. Yung iba, saksakan ng sama ng ugali talaga. As in, saksakan talaga ng sama ng ugali. Kung meron ka mang makikita ng mga tao na parang awake, gising, or yung tinatawag natin na mas kilala sa lahat, yung chosen one, yung iba dyan saksakan ng demonyo. Saksakan ng hayop talaga yung ugali, na sobrang lakas mag-power trip, na akala mo kung sino talaga sila, na akala mo talagang mga kapangyarihan na magaganda na hindi naman, di ba? Doon ako nang gigigil. Kasi ang dami kong kakilala na gising, pero nag-gatekeep sila, my dear. Nag-gatekeep sila, ang dami kong, kaya ang ginawa ko, pinagbablock ko eh. Pinagbablock ko talaga kasi sobrang inis ko talaga sa kanila, na parang gising kayo, alam niyo yung nangyayari sa mundo, pero nag-gatekeep kayo. Parang pinanood niyo ako na nag-i-struggle ako, na nagpe-pressure ako or something. Pero at the same time, na-appreciate ko naman siya kasi, di ba, para akong tanga, nagalit ako tapos natuwa ako. Hindi, para sa sarili ko. Natuwa ako kasi na-overcome ko, my dear. Na-overcome ko yung pressure. Nahanap ko yung authentic me, yung legit na me doon sa pressure na yon. So hindi ko ba alam kung blessing in disguise na pinabayaan nila ako. Pero pag kinausap ko naman sila, sasabihin naman nila, that's the main reason, that's the main purpose, kaya hinayaan ka namin, hindi ka namin ginaid, kasi para lumabas yung iyong inner power, yung iyong bullshit. 'Di ba? Kasi tinuturing mo akong kaibigan, tinuturing mo akong ano, pero bakit hinayaan mo ako nag-struggle? Ano man lang, konting tips man lang. Konting tips and konting tricks. 'Di ba? Hindi mo shinare. 'Yun ang kinaiinis ko talaga ngayon, honestly. Pag nakikita ko or naaalala ko talaga, nang gigigil talaga ako na parang all this time, alam mo, all this time gising ka, all this time ano, pero nag-gatekeep ka, no? Anyway, move on na tayo sa mga taong 'to. Wala tayong magagawa, that's their choice. Sila yung nabigyan ng nauna silang nagising, nauna silang namulat sa mundong to, at nalaman kung ano yung mga bagay-bagay. And yeah, probably let us just respect it, kasi hindi naman pwede na pumunta ka sa isang tao at sabihin mo, may pera ka, bilhin mo nga to para sa akin, 'di ba? So, I think that is para hindi na lang, yun na nagpapakalma sa akin ngayon, yung iniisip ko na parang, sige, buhay naman nila yan, pera naman nila yan, so they have the choice kung ano. Pero, wag mo kong tatawagin na friend. Wag mo kong tatawagin na best friend. 'Di ba? Kasi hindi yun ang, dapat alam mo yung ibig sabihin ng best friend at saka ng friend. Ng best friend, ng beshi, or kung ano man ang gusto mo itawag. Wag mo kong tatawagin ng ganyan. No? Tawagin mo ko sa pangalan ko, tawagin mo ko sa Robert, RJ, whatever, pero wag mo tatawagin na best friend. Wag mo kong tatawagin na friend. 'Di ba? Kasi hindi ganyan ang kaibigan. Ang kaibigan, you will help your friend, hindi man financially, emotionally, and kung gising ka at alam mo kung ano yung nangyayari sa mundo, i-help mo siya, i-guide mo siya, hindi mo siya panunuorin na mag-struggle. 'Di ba? Yun ang kinaiinis ko. I think because tinawag mo kong kaibigan, pero hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng pagiging kaibigan. You don't know the true meaning and true definition ng friend. At magtataka kung bakit kita blinak. Kasi plastic ka, yun lang yun. Okay, so let's go tayo. Let's proceed with our reading. O, ganyan talaga to ha. Pag nandito ka dito sa daily collective natin, talagang asahan mo talaga na hindi talaga ako magpipilter ng kahit ano ha. Hindi talaga ako magpipilter, be. Maniwala ka sa akin. Okay, so dito ang nangyayari. This connection bores me to death. I need something more exciting. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is I think masyado kang nadidrain ng sitwasyon. It really doesn't matter kung sa relationship, teka, wait. Okay, I'm back. Ayan, may ano daw? May inayos lang ako. Okay, so, I think, my dear, ang nakukuha ko dito is kaya ka nadidrain mentally and maybe emotionally, and nararamdaman mo na parang ang hirap naman i-manage nitong buhay na to. Yung trabaho wala tayong magagawa eh. Kasi talagang mabigat yung work. Yung papasok ka, yung gagawin mo to, yung gagawin mo yung task. Pero I think kailangan mong mag-release
you need to release something. And I think magiging mas magaan ang trabaho kung lalagyan mo ng konting glitters. Lalagyan mo ng konting touch of you. Kahit na yung touch of you na yun ay hindi naman gusto ng ibang tao. Like, hello, 'di ba? Hindi ko naman 'to ginagawa para sa iyo. Ginagawa ko 'to para sa sarili ko. Ganon, 'di ba? Kailangan mong dahan-dahan i-embrace 'yon na ginagawa ko 'to hindi para sa iyo, not to impress you or not to prove sa iyo na 'di ba? Not to blend kasi susubukan mo mag-blend. Tapos sa bandang huli, 'di ba? Ang hirap nung ganon. Ang hirap nung ganon na sitwasyon na sinusubukan mo mag-blend pero kahit anong gawin mong blend, hindi ka nagbe-blend. 'Di ba? Laging may napapansin, laging ay si ganito ganyan, laging ay si ganito ganyan, ay si ganito. I think ang kaya mong i-release dito my dear is yung pressure na nanggagaling sa mundo. Kung paano kanila tingnan, kung hindi sila nagagandahan sa'yo, kung hindi sila natutuwa sa'yo, it's not your problem anymore. Kung masyado silang naiinis sa kilos mo, naiinis sila sa boses mo, it's not your problem anymore. Always remember, pag may nawalang isa, may papalit. Pag may nagsarang pinto, may magbubukas. Ganun lang yon. Ang hirap na nagkikip ng tao sa buhay mo, tapos sa bandang huli, hindi naman pala kayo compatible. Hindi ka naman pala gusto ever since. 'Di ba? So, I think, I release time and let the universe show me what to do. 'Di ba? Yung parang carefree lang na energy, 'di ba? Yung I feel good. Yung relax lang. I-relax lang natin yung ating body. Relax lang natin 'yan. Kumbaga parang haharap ka sa mundo ng dahil ikaw. Nang dahil yun talaga ikaw, hindi yung parang susubukan mo talaga magpaka-finish, na susubukan mo talagang alam mo, it requires, it makes sense, required naman ako. It makes sense, my dear, kasi bakit? I have this friend, okay, na nag-apply siya ng work. Okay, nag-apply siya ng work, and then nag-apply siya, sabi niya sa akin, tinanong ako sa interview kung bakit daw ako magtatrabaho. At ang sagot daw niya, para makabili ng pagkain. Sabi ko, tama naman. Sabi ko, bakit nababothered ka? Tama naman, pambibili mo naman talaga ng, maski ako, pag tinanong ako, anong gagawin mo sa pagkain? Ang gagawin mo sa, bakit ka nagwo-work? Pambili po ng pagkain at saka pambayad ng mga bills kasi grabe na po talaga. Diretso, 'di ba? Susubukan ko pang gawin yung bakit ka nagwo-work? To work on the environmental like this, blah blah blah. So, nakalagay yun dun sa resume ko. 'Di ba? Kasi minsan kasi ang ginagawa nila is tinitingnan nila kung nagma-match ba yung nasa resume mo at saka dun sa sinasabi mo. Pero sa casual situation naman talaga, pambili naman talaga ng pagkain, 'di ba? Kaya ka naman talaga nagwo-work, kaya ka naman talaga nagtatrabaho kasi gusto mo makabili ng pagkain at mabayaran lahat ng mga bills. So anong problema doon? Ngayon nagko-create yun sa kanya ng anxiety. Tama ba yung sinabi ko? Ganito, ganyan. Kasi last niya nang naisip na dapat ang sinagot niya pala doon is kung ano yung nakalagay doon sa resume niya. Sabi ko, it's okay. Okay lang. Tama naman yung sinabi mo. Okay, tama naman. Okay? Baka kasi yung nilagay mo dyan sa resume ay hindi naman talaga naka-line up sa'yo. Okay? So, babaguhin natin yung naka-line up na talaga sa'yo na may kinalaman sa pagbili ng pagkain. Para pag sumagot ka, tinignan niyo yung resume mo, parehas na parehas. 'Di ba? Kasi tayo minsan parang ilalagay natin doon kung ano yung makakapagpa-impress sa mga tao, like to work on the environment, blah blah blah, to question the challenge. The reality is kaya ka nag-work kasi para mabuhay, period. So gumawa ka na ng objective sa loob ng resume mo na nagsasabi na konektado dun sa beliefs mo na kaya ka magbo-work kasi gusto mo mabuhay, gusto mo makipag ganito ganyan blah blah blah. Of course, lagyan mo ng konting pabulaklak to help in the company kasi gusto ng mga company na binobola-bola sila leche, 'di ba? So lagyan mo ng konting ganun, pero wag mong tatanggalin talaga yung pinaka main talaga na reason kung bakit ka magwo-work. That is more on para mabuhay, mabayaran lahat ng mga bills at makakain. Period. Okay, so dito my dear, is just more on putting a glitter my dear. Sa lahat ng ginagawa mo, put a glitter. Put a signature. Yung resume mo, lagyan mo ng smiley sa taas, lagyan mo ng glitters, lagyan mo ng mga kung ano-ano. 'Di ba? Bahala sila kung i-hire ka nila hindi. Alam mo, I have this experience before nung medyo bata-bata pa ako my dear.
na nag-apply ako. Ang dami kong resume na pinagawa. Kung di ako nagkakamali, 15 na resume yata yon. Ipinasa ko, my dear. Ipinasa ko. Ipinasa ko sa lahat ng company and everything, like that, like that. Walang tumawag ni isa. And ngayon ko naiisip, na kung pinaglalagyan ko siguro ng mga glitters yon, na mga kung ano-ano, baka natawagan ako. Oo, kung nilagyan ko siguro ng mga sparkling, glitter, sa mga kabaklaan ko siguro yung resume na yon, siguro natawagan ako. Kasi makikurious yung mga HR, sino ba to? Bakit ang lakas ng loob niya maglagay ng mga kung ano-ano sa resume? Di ba, sino ba tong person na ito na, syempre manghihinayang din yung iba, tatapon ko to, gagawin kong scratch paper, napakaganda naman ng resume niya, napaka-colorful naman, di ba? Why not? Oo nga, no? Oo nga, starting ngayon, pag mag-a-apply ako, lalagyan ko ng kabaklaan yung resume ko. Di ba? Ngayon ko lang na-realize yan. Yes! Lalagyan natin ng konting touch yung resume, bakla. Bahala ka dyan kung mamatay ka sa inggit, mamatay ka sa galit, bahala ka. Diba? At least magkapasa ko ng resume, masaya ako, nakangiti ako. I feel good. Pag matanggap ako sa pinagtatrabahuan ko, dapat ang table ko puno-puno ng mga kung ano yung gusto ko. Ito mga to, may mga candle din. Bahala kayo sa buhay nyo. Pang-asar. Hindi ka naman nang aasar. Siguro sila naaasar sila sa'yo kasi parang ang OA naman itong tao na to, ganito, ganyan. Pero it's not more on pang-aasar, it's more on touching your happiness. Di ba? Napaka-pressure na nga ng trabaho mo. Tapos hindi ka pa maglalagay ng glitters, ng sparkle. Di ba? I think that's it. Releasing time and let the universe show what to do. It's more on what to do sa mga taong to. Kumbaga parang hayaan, Lord, Ama, bahala ka na po sa mga taong to. Diba? I don't care anymore. Parang ganon. Na parang, today is the day na shake it off. Shake it off, darling. Shake it off. Diba? Kasi pressure na eh. Sa totoo lang, my dear, grabe yung pagod ko sa pag-upload, sa lahat and everything. Grabe talaga. As in, grabe talaga yung pagod ko talaga. Hindi ko ma-explain. And, itong reading na to, ito ang naglagay ng buhay ngayong araw na to. As in, na-motivate akong gumawa na naman ng mga videos and everything nang dahil sa reading na to. Nang dahil sa reading na to, parang sinampal ako nito na, oy, saan ka ba talaga nape-pressure? Sa trabaho ba talaga o sa expectation ng mga tao sa'yo? Di ba? Parang ganon, no? So, yeah, inabot tayo ng siyam-siyam dyan. Mahaba talaga tong reading na to, my dear, ha? So, kung meron kang gagawin, maglalaba ka, magluluto ka, pupunta ka sa kapitbahay, makikipagchismisan ka, at kung anong gagawin mo, wag mo ko isabay dyan, no? Gawin mo muna yung gagawin mo na yan, tapos saka mo na lang ako balikan kung meron ka ng time, okay? So, we have here next card galing to my dear sa, lagi ko nakakalimutan yung pangalan nito. Comfort card, okay, galing siya sa comfort card. So, normally ginagamit ko lang yan para sa aking personal journey. Pero, yeah, dahil personal journey ko na rin nga ito, kaya sige, sasama ko na siya, okay? Meron to nandito, my dear, sa likod, pero hindi ko babasahin yan kasi that is the personal opinion nung gumawa ng card. So, tayo ay gagawa ng sarili nating sagot sa tanong na ito. Okay. So, ang question na ito ay, kapag may pinagdadaanan ka, sino ang unang naiisip mong kakampi mo? Okay. When I was young, ang una ko talagang tinatakbuhan is of course parents. 'Di ba? Magulang. Tatakbo ka sa kanila. Syempre may kaaway ka eh. May kami pinagdadaanan kaya. Tulungan niyo ko, 'di ba? Nung medyo tumanda-tanda na ako, nagkaedad-edad na ako during my high school and college days. Ang tinatakbuhan ko naman is, syempre may mga bagay na hindi mo na ma-share sa magulang mo kasi 'di ba parang takot ka na masesermonan ka, takot ka na madadaldalan ka. Ang ating buong may kapal. As in, todo pray. As in, dasal ako ng dasal talaga during that time, okay? And hanggang ngayon pa rin naman, nagdadasal pa rin naman ako. Baka isipin nyo, hindi na ako nagdadasal, di ba? Pero, nung pumasok na talaga ako sa real world, nagkaroon ng konting conflict between praying at saka, sa praying, medyo nagkaroon ng konting conflict dyan. Like, kaya nga nag-iisip ako na parang, ay, gusto ko lumipat na religion kasi baka sa ibang religion maganda, ganito, ganyan. Baka doon, biglang may boses na lalapit sa sasabihin, ito ang gagawin mo. Kasi tayo bilang isang tao, naghahanap tayo ng interaction.
naghahanap tayo ng boses. And by praying kasi, hindi natin naririnig yung boses na yon. Maririnig lang natin yan through alignment. Pag alignment ka, 'di ba? Aminin mo 'yan, wag kang plastic, 'di ba? Gusto mo pag meron kang problema, meron kang naririnig na bunganga na nagyayayaw sa iyo like kaibigan mo kasi ikaw Kasi sinabi ko sa iyo, ganito ganyan. Aminin niyo 'yan. Wag kayong magpaka-ipokrita kasi yung iba diyan lalo yung mga religyosa, yung mga madadasalin, ay hindi, mainam pa rin talagang magdasal. Hindi ko naman sinabing wag ka magdasal. Ang sinasabi ko, aminin mo yung katotohanan na mas gusto mo yung meron taong nakikinig sa iyo at the same time nagre-react. 'Di ba? Kasi ang nakaka-appreciate lang talaga ng prayer talaga ng 100%, wala nang iba kung hindi kami. Kami mismo, ako. 'Di ba? Bakit ko nasabing ako? Kasi gising ako, tulog ka. 'Yun lang 'yun. 'Di ba? Gising ako, be. Gising ako. Alam ko kung ano yung nangyayari sa mundo, gising ako. Kaya mas na-appreciate ko yung prayer kaysa sa'yo. 'Di ba nga? Anyway, nainis ako dyan sa mga nagsasabi na, magdasal ka lang, ganito, ganyan. Hindi naman niya naintindihan yung word ng prayer. Anyway, wag natin pag-awayan yan. Kanya-kanya tayo ng pero wag mo akong pangungunahan at sasabihin mo sa akin na ganito, ganyan. Anyway, proceed tayo sa reading. Tanggalin kita, 'di ba? Hindi ka maganda. Kaya tatanggalin kita sa topic natin ngayon. What I'm trying to say is, nung nag-college ako, when I was high school, college, prayer, like super prayer. Pero nung pumasok na sa real world, ayan na, puksaan na, bakbakan na, sometimes nag-e-expect tayo ng immediate na result. Immediate na sagot. Ganon. And doon na nagkaroon ng konting question sa akin, wala naman sumasagot. Totoo ka ba? Yung parang ganon. Nagaganon na ako. Kasi tulog ako Like, tulog ako. Kaya parang niya sa akin, like, is nakabase lang ako na pag nag-pray ako ngayon, bukas meron ng sagot. Ganon. So, doon ako nag-umpisa na parang question ko yung religion, question ko yung kung ano man, bla bla bla, ganon. And nag-isip ako na parang, lumipat kaya ako sa ibang religion kasi baka doon baka may boses na nagsasabi na, ganito ang gagawin mo, anak. Ganito, ganyan, ganon. No? So, as the time goes by, napunta ako dito sa ganito, and na-align ako sa aking, kung saan ako dapat ma-align, and ngayon, naiintindihan ko na kaya pala hindi siya sumasagot, kasi, ang ginagawa niya sa'yo, kasi karamihan kasi parang ang in-expect kasi natin is miracle, or parang milagro, parang ganon, na parang may problema po ako ngayon, gusto ko po kinabukasan okay na, ganito, ganyan. And I can feel, my dear, na ang reason kung bakit yung ibang mga prayers ay hindi talaga natin na-appreciate is because ang problema ay nasa loob talaga natin. Karamihan sa atin ay tulog. At pag ikaw ay tulog, hindi mo talaga ma-appreciate ang prayer. Hindi mo talaga siya ma-appreciate talaga, my dear. Like, questionin mo talaga, totoo ka ba, ganito, ganyan. Kasi ang trabaho ng prayer, my dear, ay align ka bilang tao. Yung ipamukha sa'yo, yung mga pagkakamali mo, hindi yung parang ibibi ka. Hindi yung ilalalabay ka na, uy, kawawa ka naman, ganito, ganyan. Yung ginagawa ng best friend mo, yung ginagawa ng nanay mo, hindi ganyan ang prayer. Ang prayer, my dear, is spiritual. So therefore, masakit siya. Mabigat siya. So, paano mo ma-accept yung prayer kung nasa denial stage ka? Kung nagdi-deny ka na wala kang problema sa sarili mo. Na ang ina-address mo lang na problema is yung problema na nasa labas, hindi yung problema na nasa loob. Kaya maraming prayer, like I said, nung ako ay high school and college, na parang hindi ko na-appreciate. Namatay na yung mga candle natin. I will be back. I will be just replenishing the candle. Okay lang ba yon? Okay, I'm back. Ayan, replenish na tayo ng, humarap ka dito. Nakapag-replenish na tayo ng candle. Ayan. So, okay na tayo. So, nasa na ba tayo kanina? Yun nga, yung tungkol sa prayer. No, okay talaga ang prayer. Pero, hindi kasi siya magwo-work kung denial ka. Yun lang yun. Sa dami-dami kong sinabi, hindi siya magwo-work kung denial ka. Okay, hindi siya magwo-work. Kasi ang prayer normally
is more on pinapakita niya sa'yo kung ano yung mga bagay na dapat mong baguhin sa sarili mo. Pero kung makikipagmatigasan ka talaga, wala mangyayari. Kaya nga minsan yung mga tao na parang bukang bibig nila is puro dasal, puro makajos or something. Tapos pag nag-umpisa na sila magkwento ng tungkol sa buhay nila and tungkol na makilala ko na sila ng better, hindi ako naniniwala. Ang tawag ko sa kanila is mga narcissist na. Kasi bakit? Madasalin ka, hindi mo naayos yung ugali mong ganyan. 'Di ba? Madasalin ka, hindi mo naayos yung ugali mo na ganyan. 'Di ba? 'Di ba dapat yan ang pinakauna mong aayusin yung ugali mo na ganyan? O, 'di ba? Ganon. Okay, sa bagay, baka naman ini-embrace lang nila yung kanilang uniqueness. Pero kung nakakasakit ka na kasi, anyway, wag na tayong pag-usapan. So, ayan my dear, ikaw nang tatanungin ko ngayon. Kapag may pinagdadaanan ka, sino ang unang iniisip mong kakampi? Kakampi mo? Sino? Okay? So, let's go na tayo sa next card. Gossiping only hurts more. Okay? So, baka mayroon mga tao na pinag-uusapan ka. Very openly sila nagbibigay ng mga opinion. Hayaan mo sila, my dear. Hayaan mo sila. Basta mag-focus ka lang sa work mo, mag-focus ka lang sa gusto mong mangyari sa buhay. Nakaano ko ng kape, nakahingi ako ng kape. Oo, nakahingi ako ng kape. Nag-ayos lang ako ng kandila, nakahingi pa ako ng kape. Okay? So, mag-focus ka lang, my dear. Hayaan mo yan mga chismosa na yan, yung mga naninira na yan. Yung, alam mo, my dear, pag nakakakita ako ng chismosa, tapos kung ano-ano sinasabi niya, alam mong iniisip ko, habang nagsasalita, nagchichismis siya na nagchichismis, ang iniisip ko, ang galing mo namang i-describe yung sarili mo. Napakagaling mo i-describe yung sarili mo as in like perfect details. Kasi habang kinikwento niya yung buhay ng ibang tao, habang sinisiraan niya yung ibang tao, dinidescribe niya yung sarili niya, yung mga insecurity niya ba, inilalabas niya. No? Ganon. So anyway, let's go na tayo with the next card. Lalagok lang ako ng coffee. Tambay talaga tayo dito. Sa unahan nagtatambay talaga ako. Pero honestly, ayoko talaga ng mahaba na reading. It is just minsan nakikarried away lang talaga ako ng mga reading. Kasi, totoo naman yung sinasabi ko. Self-made. Pag sinabi mong self-made, my dear, nakarating ka kung nasaan ka, nang wala kang masyadong inaasahan na mga tao. Meron mga tao na naging part niyan, pero most of the hard work, ikaw talaga. Okay? And kadalasan ng mga tao na self-made, kaya ganyan sila, yung parang masusungit, matataray, mga maldita, di ba? Yung mukha sila mga impacta, yung mga ganon. Kasi, kinakailangan nilang mag-build ng strong na personality para hindi masira, my dear, kung ano man yung meron sila. Pero kanya-kanya naman tayo ng choice. Is either like magiging self-made ka na bruha ka, or magiging self-made ka na okay ka pa rin. Yung masayahin, yung enjoy, yung ano, yung ganyan, yung basta. So, most of the time, my dear, eto yung tinitira ng mga tao. Pag nakikitaan ka, lalo na yung mga gising, or let us say yung mga chosen one, 'di ba? Hindi lahat ng chosen one ay mabait. Uulitin ko po, hindi lahat ng chosen one ay mabait. Maraming impacta, as in. Pag nakita nila, my dear, na malapit ka nang magising sa katotohanan, ang gagawin nila, ipipressure ka na lang ng ipipressure. Gagawa sila ng paraan para hindi ka magising. Yung awakening, totoo yun. Totoo yung awakening, and iba-iba yung awakening ng mga tao. Iba-iba. Okay, iba-iba. So, kaya kanina na-discuss ko yung tungkol sa mga kaibigan ko na, 'di ba? Gising na pala kayo, hindi man lang niyo ako tinulungan, hindi man lang ako sinabihan na ano. Pero syempre, it's okay, it's fine. No, yung iba ay hindi talaga mabait. Yung iba ay i-distract kanila. Yung iba is magmimistulang competition yung nangyayari. Kasi ang pinaka-purpose ng ibang mga chosen one ko no na kiniklaim is yung hindi sila malamangan. Hindi sila basta pag merong tao na sinabi niya na chosen one siya or parang divine siya or something, tapos ang pinapalakita niya na ugali, my dear, is crab mentality or something. Ano yan? Delikado yung tao na yan. Okay, as in, chosen one siya. Yes, gising siya. Pero delikado siya kasi kumbaga parang nagiging tuso siya. Ang tawag doon ay parang nagiging tuso siya, nagiging wise siya. Ginagamit niya yung kanyang kapangyarihan sa advantage niya. And minsan pag ginagamit mo kasi, tama naman yung gamitin mo yung kapangyarihan mo sa advantage mo, pero in a nice way.
Hindi para mag-narcissist, para hindi mag-manipulate, hindi para, 'di ba? Hindi para i-distract yung tao sa journey niya, sa totoong purpose niya, yung mga ganon, hindi ganon, no? So, tatanungin mo, chosen one pa rin ba sila? Or awakening pa, ano pa rin sila? Divine pa rin sila? Oo, divine pa rin sila. Mas pinili lang nila yung ganon na path. Mas pinili lang nila yung ganon. Okay. And hindi na natin sila kayang i-convert. Kasi once na nagising ka na at alam mo na kung ano yung nangyayari sa mundo, meron kang advantage eh. You have all this advantage, my dear. Para meron kang VIP ticket. Meron kang VIP ticket na parang gano'n, na parang pwede mong gamitin yun. Parang meron kang card, pwede mo siyang i-swipe kung saan-saan. Pero, you need to be careful din, my dear, kasi this time, ang mangyayari is posibleng may mga tao kang mapinsala. Kasi ahead ka sa lahat. So napakahirap i-explain, my dear, ng awakening, ng chosen one, napakahirap niyan. Pero I hope na nagkaroon kayo ng konting knowledge tungkol dito, my dear, kasi hindi talaga to dinidiscuss ng iba. And then ayaw nilang i-discuss to sa iba. Ilan lang yung mga tao na dinidiscuss doon. At kasama ako doon. Ngayon kung magagalit ka kung bakit ko siya dinidiscuss, wala kang pakialam. Decision ko to na i-discuss to sa lahat. This is my channel, this is my platform. So wala kang pakialam kung gusto ko siyang i-discuss. Kung magagalit ka dahil na-i-expose ka, problema mo na yon. 'Di ba? Kasi may mga nagagalit diyan kasi bakit daw napakatabil ng bunganga ko? Bakit hindi mo na lang ako gayahin? Gamitin mo lang siya on your advantage. Bahala ka sa buhay mo. Huwag mo kung ano. Kaya marami nagre-recruit diyan eh. Sasama ka sa amin? Sa amin? Bakit ako sasama sa inyo? Mga ipakta kayo. We have here the search party. Okay, baka as of this moment meron ditong anxiety, okay? Baka ngayon nag-anxiety ka na, sinasabi mo, ano ba to? Bakit ganito yung nangyayari sa mundo? My dear, sinasabi dito sa card na to, at saka the time in motion, okay? Baka nandun ka lang talaga sa moment, my dear. Alam mo yung parang traffic, di ba? Tingnan mo tong image na to, my dear. Alam mo yung traffic, di ba? Pag nasa gitna ka ng traffic, alam mo yung parang typical na parang nagmamadali ka makauwi kasi baka nagugutom ka na or kung ano man, or baka pagod ka na, gusto mo lang mahiga doon sa higaan mo or something. Nagmamadali ka na kasi ayaw mo na nga ang init-init, alam mo yung napaka-discomfort, galing ka sa trabaho, yung gano'n, no? Baka ang dami-dami na talaga nangyari sa iyo, my dear. Sabi mo nga dito, my dear, this situation has become so difficult for me to manage kasi siguro baka araw-araw mo na tong ginagawa, my dear, okay? So, dito na pumapasok yung mga meditation, dito na pumapasok yung mga relaxing, yung mga kung ano-ano, may yung mga yoga, dito na pumapasok yan, my dear. Kasi kung titingnan mo dito sa search party, naghahanap si ate girl ng mga bagay-bagay yung nakikita niya sa ilalim na ng kanyang supa. So, ibig sabihin, my dear, kailangan mong i-address ngayong araw na ito kung bakit ka napapagod. 'Di ba? Kasi based on the reading, napapagod ka, yes, napapagod ka sa araw-araw na nangyayari. Pero I think mas napapagod ka sa mga tao, my dear, na sinusubukan kang i-manipulate at sinusubukan kang hilahin pababa. Doon ka napapagod, my dear. So, habang nandito ka sa sasakyan na to, 'di ba? Magpatugtog ka ng lambada. Ta-na-na-na-na-na. Sumayaw ka sa sasakyan mo. Ta-na-na-na-na-na. Ngayon, kung pagtitinginan ka ng mga tao, wala kayong pakialam, naboboring ako, kailangan ko gumawa ng ikasasaya ko. Ta-n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 a. Diba? Rather than mag-focus ka doon sa ano ba yan? Traffic, rush hour, ang daming ano, ganito. Ang gawin mo, gumawa ka ng something na malilibang ka. I remember before, noon merong mga, basta ayoko mag-suggest kasi marami ng mga ano, magkaiba kasi ang rules noong 19 sa ngayon. Pero dati merong mga ginagawa yung mga nagmamaneho sa kalsada para malibang sila. Ganon, okay? Kaya mapapansin mo sa ibang mga upload na mga video, yung mga iba na mga ano, like, kahit yung mga nagmo-motorcycle lang, meron silang tugtog or something, or sa sasakyan, nakikita mo parang, ang wild nila sa loob ng sasakyan nila, hindi pinagtitinginan sila ng mga tao na nasa labas sa para bang, ang OA naman nito, ganito. Pero hindi nila alam, yung tao na yun is, dinadivert lang niya yung negative na energy, yung boredom, yung ano, into something positive. Ganon. At yung mga tao na ganon, malayo yung mararating nun. Kasi parang alam nila na parang, okay, nandito na ako sa sitwasyon na ito, anong gagawin ko para maging masaya to? Nandito na ako eh, anong gagawin ko para maging masaya to, para ma-enjoy ko to? Okay? So yun lang, pero yung pinaka-overall ng energy natin, my dear, is more on people trying to distract you sa original na mission mo.
So wag ka magpapadistract, wag mo ipiplease tong mga tao na to, my dear, okay? Wag ka magmamakaawa sa attention nila. Wag mo ilo-lower yung standard mo sa standard nila, okay? Hayaan mo sila dyan. Kung di sila masaya, ede, bahala sila sa buhay nila. Pero all this time, my dear, yung hinahanap mo ay nandyan lang sa loob mo. So, i-accept mo siya. Okay? Kung kikay ka, di magpakakikay ka. Diba? Kung gusto mo mag-lipstick ng red, di mag-lipstick ka ng red. Diba? Pakialam nyo ba? Yung iba kasi, ay, ayoko mag-lipstick ng red kasi iisipin nila puta-puta ako. Pakialam ko kung ano iniisip nyo. Ayoko kasi mag-short kasi yung mga legs ko, ganito ganyan, or ano. Hindi ka na magpa-panty, mag-short ka lang naman. Diba? Kung gusto mo talagang gawin yung isang bagay, gawin mo siya. Pero, medyo may konting ano din tayo. Siyempre, una, dapat hindi you are not breaking the rules. Meron tayong rules, di ba? So, you just need to follow the rules, the government rules, the society rules, di ba? Na hindi ka di ba? Baka mamaya magsisisigaw ka dyan, di ba? Makasuhan ka naman ng public scandal or alarming or misbehave or something kung ano yung kakasuhan naman sa'yo. You need to do it moderately. Yung nagiging masaya ka, pero at the same time, hindi ka rin naman nagbe-break ng law. Yung law na ginagawa ng batas. Hindi yung law na ginagawa ng tao lang na kaibigan mo or ng kakilala mo or ng kapitbahay mo dahil naiirita lang siya sa'yo. Yung law ng batas natin mismo sa mundo, sa gobyerno, yon ang kailangan mo lang i-take full consideration. Pero yung sasabihin, kasi sa pamilya namin, bawal yung ganyan. Wala akong pakialam sa pamilya mo. Kung gusto nyong ganyan kayo lahat, di ganyan kayong lahat, di nyo naman ako kapamilya. Ha? Ako tantanan mo ko sa kaartehan mo at nang gigigil ako. Okay, may mga ganun kasi. Alam mo, simula pa nung bata ako, kasalanan na talaga ang ganito ganyang, wala akong pakialam sa'yo. Kasi nung bata ka, hindi tayo magkakilala. Ni hindi nga kita natagpuan, ni hindi nga kita nakasalubong. Ngayon lang kita nakasalubong. For you to brought out those nung bata pa ako, tinuruan ako ng lolo magtanggong. For you to brought that to me, it's a form of manipulation. Ano bang gusto mong baguhin ko sa sarili ko para magpitla ako sa standard mo? Hindi nga kita na-encounter nung 8 years old ako, nung 4 years old ako. Nasaan ka, Barbara, nung ako'y 8 years old? Bakit ngayon ka lang sumulpot? May mga ganun na tao, no? Kasi yung ginagawa mo, ano yan talaga, hindi... Magkapatid tayo? Are we even related? Or if we are related, where have you been all my life? Like sasabihin, magkamag-anak kasi tayo, ganito. Alam mo ba, it is a disgrace to our family, blah, 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 blah. The answer is, where have you been all my life? Nasaan ka? Bakit biglang all of a sudden, bigla kang parang kabuti na so, plok! At ngayon parang super concerned ka naman ngayon sa akin, Day. Anyway, Ace of Cups is energy of freedom. Okay? It's just more on, alam mo nung hawak ko to kanina, ang naririnig ko sa tenga ko is yung ano ng Rejoice, yung commercial ng Rejoice, yung release your inhibition, feel the rain on your skin, na 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 na, till the for you. I think this is the time, my dear, to shake it off. Sa sobrang daming tension na nangyayari, my dear, di ba? Shake it off, darling. Shake it off. Okay, tanggalin mo yung people-pleasing na pag-uugali. Ngayon, kung hindi ka nila gusto, and then okay. Kung hindi ka nila gusto, kung it's not your problem, my dear, kung hindi ka nila gusto. Ano ba, baguhin mo yung sarili mo? Ay, hindi nyo gusto yung pango. Wait lang ha, magpa-schedule ako ng surgery. Kasi ayaw nyo ng pango eh. Ay, ayaw nyo na maitim. Wait lang ha, magpaturok ako ng siguro mga 4 na galon na glutathione para mamutla ako kasi hindi nyo gusto pala yung maiitim. What? Bakit kinakailangan mo i-alter yung sarili mo? Wala akong sinasabi na kung gusto mo magpa-retoke or magpa-surgery, go for it. Basta gusto mo. Kung gusto mo magpaturok ng glutathione, hindi magpaturok ka ng glutathione, why not? Diba? Basta gusto mo. Hindi mo siya ginagawa ng dahil gusto ng ibang tao. Kung yung isang bagay ay nagwo-work para sa'yo,
At sinabi ng ibang tao, ay bakit mo ginagawa yan? It's because it is working for me. Ngayon kung it is not working for you, it's not my problem. As long as it is working for me. Kung ano tong ginagawa ko, it is working for me. It is helping me. Ngayon kung hindi mo na-appreciate, hindi ko problema yun. It's not my problem. You can copy kung gusto mo, pero for you to actually say na, ay, kasi ganito, ganyan. We have here the energy of the Page of Wands. Okay, my dear, sa energy ng Page of Wands, this is energy of learning, explore, expansion, okay? Being excited, my dear, na ma-discover pa kung ano yung mga dapat mong ma-discover sa mundo na to. Huwag mong lilimitahan yung sarili mo, my dear, kasi sinabi lang ng ibang tao na ganito, ganyan, ganito, ganon. Pag sinabi ng ibang tao, ay, hindi sila tumatanggap ng mga baklang ita or baklang negro sa Thailand. Talaga ba, te? Hindi sila tumatanggap doon? Wala naman yata ako nakakita na sa rules and regulation ng Thailand na ganon. Para desisyon ka, animal ka. Diba? Don't let other people distract your purpose and life. Kung gusto mo magpunta ng Thailand and then pumunta ka ng Thailand. Kung gusto mo maging tarot card reader or fortune teller and then be it. Basta nagwo-work sa'yo. Okay? We have here the energy of meta purposes para sa pinaka-last card natin. And habang sinusulat ko to, I remember, my dear, yung a caterpillar became a butterfly. Pag nakikita mo yung caterpillar, ay, ano ba yan, caterpillar? Ay, higad! Ay, Makati yan! Diba, puro lahat ng kung ano-ano. Lahat na lang na masasakit na salita, sinabi nyo na dun sa caterpillar. Diba? Yaks, uod! Yaks, kadiri! Yaks, ganito ga, ano ba yung ginagawa mo? Ano ba yan? Bakit ka gumagapang sa akin? Caterpillar ka. Pero pag naging butterfly ka na, my dear, wow, ang ganda naman itong butterfly. Wow, kasi ang tao, my dear, naka-base sila sa itsura mo. Yun ang totoo doon. Kaya ang mga mata natin makasalanan. Diba? Ganun yon. Most majority ng mga tao, my dear, is nakadepende sa itsura mo. Diba? Meron mukhang simple lang. Kaya maraming nagkakasala eh. Kasi diba, nakabihis lang ng simple lang, nakapambahay lang, lalait-laitin. Diba yung mga teleserye sa Facebook? Tapos sasabihin, ako ang tagapagmana ng Jongkong Kamaw. Tapos, ha? Tagapagmana ka pala ng Jongkong ka ni John Chachi. Kasi ang mga tao, expected nila, pag wala kang itsura, hindi ka maganda, hindi ka maputi, hindi ka pwede maging tagapagmana ng Jongjuro ng Jungjungjung. Ganon. Diba? Totoo yan. Pag hindi ka maputi, hindi ka makinis, hindi ka pwede maging doktor, hindi ka pwede maging dentista, hindi ka pwede maging nurse. Parang may specific na standard bago ka maging ganito. Kaya papunta ka pa lang doon sa process na yon, i-discourage ka na nila. Para hindi ka nga naman maging butterfly. 'Di ba? Gusto nila maging caterpillar ka lang. Caterpillar ka lang, dyan ka lang. Caterpillar ka lang, mananatili kang caterpillar habang buhay. Kahit na meron ka naman, ang pinaka-original naman, my dear, na process ng caterpillar ay maging butterfly. Pero gagawin nila lahat na makakain nila, caterpillar ka lang, caterpillar ka lang, caterpillar ka lang. Kasi ang mga butterfly, magaganda sila. Meron sila mga magagandang color, meron sila magagandang ang cute-cute nila. Eh, ikaw, wala kang kahit ano doon, kahit isa doon, wala ka. Madumi ka, kakadiri ka. Diba? You are disgrace to this family. Ganon. Diba? Aminin nyo. Totoo yan. Totoo yan. Yung mga sinasabi ko dito, totoo yan. Kaya kung nakaabot ka hanggang sa dulo ng video na ito, congratulations. Possible na gising ka na, or possible na magigising ka na very very soon. Okay? Congratulations. Okay? Pero kung lumayas ka sa kalagitnaan ng video na to, or sa unahan pala ng video na to, hindi naman sa ibig sabihin hindi ka gising. Hindi lang siguro tayo para sa isa't isa. We can be friends. Ta-na-na-na-nan, ta-nan, and it's okay for me, my dear. I don't collect plastic people. I don't collect garbage.
Okay? So my dear, maraming salamat po sa pagsama sa atin sa ating daily collective reading. I hope, at lagi ko dinadasal sa ating buong may kapal, na ang mga readings na ginagawa ko ay sana po ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po my dear. See you again tomorrow, another day. Bye-bye my dear. Thank you.